Radio Drama Group Friday Class. Arafa, Tierra, Eliazar, Karingal, Sardao. Inihahandog ng 102.3 Sunlow Radio. Ang dramang inaabangan ng lahat. Ito ang Not Enough. 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 Halos magwawalong taon na din nang nagkakilala si Kathy at si Joey. Isang araw sa isang park kung saan sila nagkakilala, dito ay napag-usapan nila ang layo at haba ng kanilang relasyon. Saksi ang buong parke na iyon sa kanilang pag-iibigan. It's been 7 years na din pala, no? Parang kailan lang nandito lang tayo sa bench na to. Naalala ko pa nga, ikaw pa kumuha na number ko, di ba? Hoy ang kapal mo. Ikaw talaga. Ikaw to kaya humingi ng number ko. Excuse me, duh. Patola ka talaga. Grabe, no? 2 buwan na lang, tapos 8 years na tayo. Bilis talaga ng panahon. Yeah, 8 years and counting. Kapit lang, babe, ha? Kathy, wala nang bitawan to, ha? Tuloy-tuloy na to. Sabi nga ng mami mo, huwag daw tayo maniwala sa forever. Pero, patunayan nating meron. Walang iwanan, ha? Oo naman, babe. Kahit na gamit at gasgas na yung linyang yan. Sige na. Ihatid mo na ako. Nag-text na si mommy hinahanap na ako. Saka, magagabi na din. Malayo pang uuwian mo. Hinatid ni Joey si Kathy sa kanilang bahay. Abot langit ang ngiti ng binata habang nagmamaneho at nakatingin kay Kathy. Bago bumaba si Kathy sa sasakyan, Han, ano nga pala plano sa anniversary natin? Surprise me, Han. Di na dapat tinatanong yan eh. Pero bago yun, gusto ko magsimba muna tayo. Mag-pray na sana forever na talaga tayo. Then, gawin na natin yung gusto natin. Mamasyal, mamili, pag-shopping mo ako. Joke lang. Sige, Han. Matagal pa naman yun, so mapaghahandaan ko pa yun. Pero for a while, paparamdam ko muna sa'yo kung gano'n kita kamahal. Ay, shush. Ikaw talaga? O, sige na nga. Mag-ingat ka sa daan, ha? Mag-text ka kapag nakauwi ka na. I love you, baby. I love you too. Thanks, Han. habang nasa sasakyan si Joey, tinukot niya ang singsing na ibibigay niya sa kanyang kasintahan. Inisip ang mga plano nila sa buhay at ang kanyang sorpresa para kay Kathy sa kanilang anniversary. Konting-konti na lang, maibibigay na kita. Magantay ka lang. Masayang-masaya talaga si Joey ng araw na yun. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang ulo dahil bigla itong sumakit. Sakit! Agad na sumugod sa ospital si Kathy. Karipas sa kanya takbo at hinahanap ang kanyang nobyo sa lahat ng nurse. Asa na? Kayo po ba ang doktor ni Joey Mondragon? Opo. Ako nga po. Kayo po ba yung kamag-anak niya? Hindi po. Ako po yung girlfriend niya. Napano siya? Napano po siya? Sino po nakabangga?
Saan? O siya ba nakabangga? Kamusta na po siya, Doc? Please. Iha, huminahong ka. Hindi siya nakabangga o nabangga. Iba ang rason kung bakit siya dinala rito. Base sa aming findings, sumakit ng sobra ang kanyang ulo habang siya ay nagmamaneho. Kaya yun ang naging cause ng kanyang aksidente. Ha? Teka, Doc! Sumakit ang ulo? Bakit po? Bakit? I'm sorry to say this, pero si Mr. Mondragon ay may cancer sa utak. Roughly about 2 months na lang ang itatagal niya or even a week. Pwede na siyang bawian ng buhay. Excuse me, ma'am. Napatulala si Kathy sa kanyang narinig. Hindi maimpinta ang kanyang muka, parang gusto niyang umiyak at magwala. Masakit para kay Kathy ang kanyang mga narinig, kaya't siya ay naglakad na lamang hanggang sa marating niya ang chapel ng ospital. Dito ay kinausap niya ang Diyos, humingi ng awa at naglabas ng kanyang saloobin. Bakit naman ganun, Panginoon? Bakit sa dami-dami ng lalaki? Bakit sa dami-daming lalaking lalagyan nyo ng ganun sakit? Bakit si Joey pa? Bakit siya pa? Bakit yung taong pinakamamahal at iniingat-ingatan ko pa? Lord, hindi ko po kayang mawala si Joey sa tabi ko. Please naman, no? Hindi ko po kaya. Huwag niyo po muna siyang kunin. Ano bang nagawa naming masama, Lord? Please. Please. What about feeling? Halos ilang araw din dinala ni Kathy ang hirap at sakit. Hindi siya umalis sa tabi ng kanyang mahal. Inilagaan, binantayan, at puyat at pagod na nag-alaga kay Joey. Ngunit makalipas ang ilang linggo, When you begin it, how can I stop? Sabi ni Doc, baka isang linggo na lang ako dito sa ospital o baka hanggang ngayon na lang. I keep my soul believing. Tama na naman, no? Huwag mo sabihin yan. Di ba tatatagan mo yung sarili mo sa kanta ba walang iwanan? Sige na, magpahinga ka na lang naman dyan, no? Sorry, Kathy, I broke my promise again. Anong promise? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Ano ba pinagsasabi mo? Please, naman, no? Kasi, mauuna na ako sa'yo, Han. Hindi mo na ako kasama sa forever na pinangako ko. Stop it. Hirap na ako. Tama ng ganyan mo. Han, amin na kamay mo. Han, alam ko medyo huli na ako. Pero sabi nga nila, better late than never, diba? Kaya Han, will you marry me? Yes, hon. What about feeling? Ngayon pwede na mamahinga. Bago man lang ako mawala, na-fulfill ko kahit pa paano yung promise ko sa mami mo. What about I love. What about trust? Honey! 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 Naman mo! Asa na? Asa na yung pangako mo? Di ba tataparin natin si Honey? Gumising ka, Honey! minsan may mga bagay talaga na nahuhuli tayo. Laging wrong timing, ika nga nila. Lahat tayo ay nagmamahal, nasasaktan, ngunit kahit anong ingat natin, kung oras mo na, ay oras mo na talaga. Kaya habang tayo'y nabubuhay, iparamdam natin sa mga mahal natin kung gaano natin sila kamahal. Ang mga nagsipaganap sa dulang ito: Kathy Caringal bilang Kathy Valerio,
Joey Sodao bilang Joey Mondragon, Adrian Eleazar bilang Doktor. Sa narasyon ni Nish Josa. Panulat at musiko ni Remo Tierra. At direksyon ni Nish Arafa. Hanggang sa susunod na edisyon ng dulang ito, ito po ang Not Enough. Sa 102.3 Sanlo Radio.